Breaking news! Doktora Lorraine Badoy may panibagong isiniwalat, mga kaibigan. Nako, Boy Dila, delikado ka dito. Meron pong natanggap na message sa inbox po ni Doktora Lorraine Badoy. At ang nakalagay po dito, mga kaibigan, si Abante, maraming maleta sa kondo niya sa circuit. Nakikita ng mga housekeeping staff. Nako, meron pong eyewitness, mga kaibigan. Nako, yari na naman po dito si Boy Dila. Tandaan nyo guys ha, si Boy Dila po, mga kaibigan, ay lumabas po yan sa mga ex-sundalo affidavit. Pang ilan siya? Pang ilan? Silipin nga natin. Ayan po. Nako, number 1. Ayan, mga kaibigan, number 1 ang kanyang pangalan. Talagang lumantad po ito sa affidavit po ng mga ex-marines or mga ex-sundalos. Nako, yari ka na talaga dito. Ha? Sigurado ako itong si Boy Dila, mga kaibigan, ay maha-high blood po siya dito. Nung nakaraan lang po, no, mga siguro nung pumutok po ito, agad-agaran kaagad naglabas sila ng kanilang mga sariling statement, at isa na po dyan si Boy Dila, kasi lahat naman po ng mga pangalan dito, mga kaibigan, ay di umano kailangan po talaga itong imbestigahan at kailangan po itong i-ano sa hearing. Pero yun na nga, dahil wala namang hearing, wala investigation, akala siguro na okay na. Kaso lang, mga kaibigan, ito pong si Boy Dila, guys, lumabas po. Lumabas po ito, mga kaibigan, sa isang pasabog o isiniwalat ni Doktora Lorraine Badoy. Grabe po. Ito po, no? Balikan po natin yung post kanina. Ayan, no? Ang nakalagay po dito, mga kaibigan, I got this in my inbox, Pastor Antichrist. Any comment? Naku, tinawag pa na Antichrist or Antichrist, no? Grabe po. Galing po yan kay Doktora Lorraine Badoy. Kapapasok lang po ito na balita, mga kaibigan. Ngayon, alamin natin, ano ba itong pasabog po na kumalat na po ito sa social media at umani na po ito ng mga samot-sari, mga reaction at mga komento po sa mga netizens? Semana Santa ngayon, Sabado de Gloria, maya-maya po ay mabubuhay na po, no? Mabubuhay muli si Jesucristo, mga kaibigan. Pero itong si Boy Dila, nako, sigurado akong talagang magugurgur siya dito sa balita na to. So ito po, no, basahin lang po natin, mga kaibigan, i-post po natin dito para meron po kayong idea sa ating pasabog ngayong gabi. Wait lang ha. Ayan po. Ayun, no? Agos Balita, breaking news, the pastor needs you. May ganun pa, no? So kung babasahin po natin dito, guys, si Abante maraming maleta sa kondo niya sa circuit, no? Nakikita ng mga housekeeping staff. Pastor Abante ikinanta naman ng mga katulong niya. Nako, mga kaibigan, ang naglaglag pala dito kay Boy Dila ay mga katulong niya. Grabe, no? Nilaglag siya ng kanya mga kasambahay. Ito, basahin po natin, mga kaibigan, ha? Isang maingay na usapin or usapan ang umiiko sa social media matapos ibahagi ni Dr. Lorraine Badoy ang umano'y natanggap niyang mensahe sa kanyang inbox. Hindi ito basta simpleng post. May kasamang diretsahang tanong at isang screenshot na agad naging sentro ng diskusyon. Tandaan nyo, guys, ha? Itong balita na to 3 minutes ago lang po. Ibig sabihin, fresh na fresh po ito. Talagang nagulat ang karamihan po. Dahil, di ba, sabi ko nga sa inyo, lumabas po ang pangalan niya, no? Itong si Boy Dila, number 1 pa nga siya dyan, eh. Nagkaroon po talaga ng legit na affidavit at nagkaroon din po ito ng imbitasyon sa NBI, itong mga 18 mga ex-sundalo. At ano pong nangyari? Walang nangyari, di ba? Dahil
mukhang ini-ignore lang po mga kaibigan ang mga pasabog or mga isiniwalat ng mga ex-Marines kasi considered sila as mga eyewitness or mga whistleblower. Pero mga kaibigan, kahit tahimik pa sila guys, kahit hindi sila nagsasalita, no? Dahil walang hearing, wala lahat, no? Itong mga tinutukoy po doon sa affidavit, katulad po itong si Boy Dila guys, 'di ba nawala na po sila? Hindi naman kasi nagkaroon ng investigasyon Kaya akala nila okay na. Pero mga kaibigan, dahil nga guys, mabait po ang Diyos. Mismo ang kanyang mga kasambahay ang nag-expose. Yun lang. 'Di ba? Wala ka talagang lusot dito Ito basahin natin. Ayon kay Badoy, I got this in my inbox. So meron pa lang nag-message kay Badoy at yun na nga na-check niya doon sa kanyang inbox. Isang maiksing linya. So isa short message lang daw, no? Pero sapat para pukawin ang atensyon ng publiko. Kasunod dito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy at tinanong si Manila 6th District Representative Benny Abante, Pastor, Antichrist, any comment? Nilagyan talaga niya ng Antichrist di ba? Talagang Antichrist no? So, ang laman ng screenshot na kalakip ng kanyang post ay isang mabigat na aligasyon. Ayon sa mensahe, may umano'y mga maleta sa condominium unit ng isang mambabatas sa circuit. At ito raw ay napapansin umano ng ilang housekeeping staff. Walang karagdagang detalye, walang kumpirmasyon, pero sapat na para magliyab ang usapan online. Ibig sabihin guys, based po sa ating analysis at saka sa ating assessment po, itong mga maletang pera na natanggap umano ni Boy Dila ay lantaran pala ito, no? Baka siguro dahil sa sobrang dami siguro. Kasi alam ko marami siya nakuhang maleta Dahil hindi na siguro niya ma-contain, no? Kasi syempre malalaki yan gaano ba kalaki ang kanyang kondo? Di ba? Baka siguro hindi masyadong malaki yung kondo niya, baka yung standard size lang. Malay lang natin kung gaano kalaki ang kondo niya, pero based po sa ating ito po sa pagbabasa natin guys, kung talagang i-analyze natin, mukhang nakabalandra rin siguro yung mga maleta. No, kumbaga parang naka-expose lang diyan. Hindi siguro niya tinatago kasi biruin mo nakita ng kanyang mga housekeeper So, ibig sabihin mga kaibigan, talagang pinapakita lang niya, no? Parang wala siyang akala siguro niya okay lang yan, hayaan mo makita yan. Parang gano'n, no? Parang very complacent siya hindi siguro niya akalain mga kaibigan na yun po ang maglalagay sa kanya sa kapahamakan dahil nilaglag na po siya ng kanyang mga kasambahay. Nako, iyari ka dito. Ayan walang kumpirmasyon pero sapat na para magliyab ang usapan online. Dito ngayon nahahati ang opinyon ng netizens. May ilan na nanawagan ng agarang paliwanag habang ang iba naman ay nag-iingat. Sinasabing hindi dapat basta paniwalaan ng mga hindi beripikadong impormasyon. Sa ganitong mga sitwasyon, malinaw na ang isang prinsipyo na gustong ipaalaala ng marami. Ang akusasyon ay hindi agad katumbas ng katotohanan. So, hindi daw katumbas ng katotohanan, no? Tama naman 'yon, no? Agree ako doon. Kasi kaya nga tawag diyan accusation, no? Pero mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo guys, hindi po ito hearsay. Hindi po ito kwentong barbero po. Dahil lumabas ang kanyang pangalan. Diyos mio, huwag na tayo maglokohan dito. Di ba? Huwag na po tayo magbulag-bulagan at mangibingi-bingihan. Ayan ipakita natin uli. Ayan lumabas ang kanyang pangalan sa affidavit ng mga ex-Marines. Lahat ng mga pangalan yan dapat po imbestigahan at dapat po i-hearing ito. Pero wala naman Diba? Paano nyo explain yan? Sige nga. Ako po, once again, naniniwala po tayo sa investigation sa hearing. No? Hindi naman tayo basta-basta mag-aakusa ng tao, di ba? Kung wala pong sapat na mga factual evidence. Pinapakita na ng mga ex-sundalo Ano pa bang gusto ninyo? Ang panawagan po dito mga kaibigan,
i-hearing nyo, imbestigahan para magkaalaman. Huwag po kayong magtago. Di ba? Hindi po natin malalaman ang katotohanan pag hindi nyo po ito ilabas sa publiko. Mag-go public, mag-hearing, mag-imbestiga, Blue Ribbon Committee, and so on and so forth. Sa ngayon, natiling tahimik si Pastor Benny Abante hinggil sa issue na ito. Walang opisyal na pahayag, walang paglilinaw. No, biruin nyo, walang opisyal na pahayag, walang paglilinaw, at sa kawalan ng sagot, lalo lamang umiinit ang usapan. Kasi, tandaan nyo sinabi na po ito ni Professor Malutikia, na pag hindi po kayo sumagot, at hinahayaan nyo lang, it's going to be your narrative. Di ba? Yun ang magiging naratibo ninyo. Kaya kailangan yung sagutin ito, kailangan yung magpaliwanag. Ang mas malaking tanong ngayon, hanggang saan ang responsibilidad ng mga naglalabas ng ganitong impormasyon? At kailan dapat managot ang mga pinangalanan kung may sapat na basehan? Sa dulo, ang publiko ang patuloy na nagmamasid, naghihintay ng linaw, naghihintay ng katotohanan. Ikaw, sa ganitong klaseng aligasyon na kumakalat online, naniniwala ka ba agad? O naghihintay ka muna ng ebidensya at sagot mula sa kabilang panig? Okay, napakaganda po ng tanong na to, mga kaibigan. Ulitin ko ang tanong sa ganitong klaseng aligasyon na kumakalat online, naniniwala ka ba o naniniwala ka ba daw agad? O naghihintay ka nakamuna ng ebidensya at sagot mula sa kabilang panig? Ang tanong kasi guys, ang tanong kasi dyan, hindi kasi sumasagot ba kaagad sila? Hindi, di ba? At meron na po tayong ebidensya. Andyan po ang 18 ex-sundalo. Meron po silang affidavit. Sinumpa ang salaysay yan. May witness yan. May bishop tsaka may mga abogadong witness dyan. Hindi yan basta-basta na salaysay lang or parang invento lang nila kasi may mga picture. Sa katunayan, naglabas po ng video dyan si Attorney Baligo nung isang araw. Talagang video po, mga kaibigan, ipapakita po. Pinakita ko sa inyo sa intro. Yun yung video na yun. Pinakita po yun mismo guys, na talagang nagta-transport po sila ng malay-malitang pera. So hindi po ito hearsay o katang-isip lamang or yung sinasabi nilang fake news or marites. Hindi po. Dahil meron po itong affidavit. Doon po tayo magbe-base sa mga affidavit. Ito singit lang po natin ito, mga kaibigan, bago po natin ito tapusin, para lang po mabigyan po natin ito ng malinaw na reaction po, I-post lang natin dito. Wait lang asan na ba 'yun? Katulad po nitong lumabas po, mga kaibigan. Ayan paano nyo po ito explain? Ayan ang nakalagay po dito, Abante una sa listahan ng mga mambabatas na tumanggap umano ng maleta. Ayan naging sentro ng atensyon sa social media ang pangalan ni Pastor Benny Abante. Matapos siyang lumitaw bilang unang pangalan sa listahan ng mga mambabatas na binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines kaugnay ng umano'y pagpapadala ng mga pagdi-deliver ng mga malay-malitang may laman ng pera. See? Una po siya sa bagay. Abante alphabetical order siguro. Kaya nauna siya. Malas lang talaga. Di ba? Ayan kung babasahin po natin ito. Ayan naging sentro. Batay sa page 15 to 16 ang sinumpaang salaysay, inilantad ng mga affiant na inutusan umano sila na mag-escort at maghatid ng iba't ibang laki ng paleta sa ilang kongresista. Na kinikilala nila dahil madalas daw makita sa telebisyon or personal na nakakasalamuha kasama ni Zaldico. Nilalaman ng affidavit, ayon sa dokumento, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver sa iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen or women. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilang House of Representative at iyong iba ay kinuha nila sa Unit 8 or Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sa listang ito, unang binanggit ang Abante Benny House Representative, ang townhouse. Doon pala sa townhouse niya. Ito na yun yung sinasabi na nakita ng mga housekeeper doon sa kanyang sa circuit, Sabi nga circuit nakalagay.
na umano'y tumanggap ng delivery sa House of Representatives at sa Town House. Dalawang lugar or dalawang location. Sa House, doon sa nila, sa banda yung House of Representatives sa may Batasan. At saka sa Town House. Ibig sabihin, 2 beses siya tumatanggap. Magkaiba pang venue, hayop. Ibang klase talaga itong mga to. So, bukod sa pagiging kongresista, kilala rin si Abante bilang isang pastor at relihiyosong leader. Kaya't lalong naging kapansin-pansin sa publiko ang kanyang pagkakadawit sa dokumento. Kasi siyempre pastor At hindi lang yan mga kaibigan. Noong mga nakarang araw po, lumabas ang kanyang mga luxury na mga gamit. Katulad po ng mga mamahaling relo. Naalaala niyo yun? Yung mga mamahaling relo? Di ba na topic na natin yun dito? Yung ano ba yung klaseng relo na yun? Sobrang, magkano ba? Milyon ang halaga? Di ba? Hindi naman sila kagad-agad Hindi naman sila kagad-agad makaka-afford ng ganung kamahalang relo. Yan ipakita natin para lang po para lang po ma-recall natin. Magkano yan? 27 million kung hindi ako nagkakamali. It's a Richard Mille na relo. Grabe, di ba? Diyan pa lang magtataka ka na, di ba? So, marami pong mga bagay mga kaibigan na very questionable saka hindi unexplained, Ang hirap i-explain po hanggat wala pong hearing at wala pong investigasyon. Kaya kailangan mga kaibigan, magkaroon po ng agarang investigasyon dito. Sana po after po ng Kwaresma mga kaibigan, kasi bukas po araw na po ng pagkabuhay ni Jesus Christ. So mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-like po sa channel namin. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Ayan, happy Easter po sa inyo lahat. Bye!